The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Magabasa ako diri sa pulong sa Ginoo sa Hebrews chapter 11 verses 1 to 4. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of the things not seen. For by it the people of God received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. Mayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi. Nagpadayon kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa sining adlaw. And ari kita gihapon sa aton nga series Living by Faith. Ikapulo na ini nga pagtuon naton sa sining tema. And ang aton kausa diri nga mas makilala pagid naton ang Ginoo kag nga magtubo ang aton nga pagtuo dira sa iya. Kag nga makita gid na ina sa aton nga mga kabuhi. Kabay ang ini nga series, not only it will challenge us but also it will change us. No, bag-ohon gid sini ang aton nga mga prioridad, bag-ohon gid sini ang aton nga pagtan-aw, our priorities, our perspectives, ang pagtan-aw naton sa kabuhi, sa pagtan-aw naton sa pag-alagad naton sa Ginoo, and also our purpose kung ano bala ang rason kag ang motibo naton nga ang nagakabuhi kita. And kabay nga sa siniman ma-challenge kita sa mga heroes of faith, which is padayon naton nga ginatun-an. So sa nagligad no, natapos naton ang kabuhi ni Enoch. Nagumpisa kita kay Enoch kay bangod daw ka interesante sang iya nga kabuhi, kay kanubo lang sa mga bersikulo o kon mga detalye nga nahanungod sa iya. And sang nagligad natun-an naton nga ang ginatulok sa Ginoo kag ang makapalipay sa Ginoo hindi ang aton nga katutom kundi ang aton nga pagtuo. Kaging klaro gid na sa verse 6, and without faith it is impossible to please God. So ang emphasis diri is hindi nga okay lang man gali magtuo kita kag bisan hindi na mangin matutom. No, pero ang gusto naton diri nga i-emphasize is that ang ginatulok sa Ginoo kag makahimaya sa Ginoo is hindi ang aton nga katutom, kundi mainly ang aton nga pagtuo sa iya nga of course magabunga sang katutom sa aton nga mga kabuhi. Ang makaluwas sa aton pagtuo kag sa aton nga pagpadayon sa pagalagad sa Ginoo kag sa pagsunod sa iya, still it is by faith. We live by faith and not by sight. So sang nagligad pagid gitun-an man naton, and we have clarified the connection and the intricacies regarding sa natawag nga the connection of relationship sa ginatawag nga pagtuo kag maayong buhat. Pagtuo kag maayong buhat. So naghambal si Santiago dira sa James chapter 2 verse 17 nga faith without works is dead. And ano bot silang ngon sina kinahanglan pa bala nga mangin matutom kita kag mangin maayo kita para nga mabaton kita sa langit kag maluwas man gid kita. Kulang bala ang sakripisyong ginhimo ni Kristo dito sa cross. However, the point of James is not to question the salvation by grace, but to emphasize that though we are saved by faith alone, but faith is never alone, because true faith works. Nga matutuod yang pagtuo nga nagbunga sang kaluwasan kag nga ara ang balaan ni Espiritu sa imo, ang makita sa imo kabuhi is may ara pagbag-o, may ara pagtuman, kag may ara nga pagpadayon. So faith is never alone, kay nga may ara gid sa permi bunga, di ba? Sa ginatawag nga paghigugma mo man, paano mo mabalaan niya ginahigugma ikaw kay ti makita mo sa iya nga ginahimo. Hindi lang nga gahambal siya, gamit lang siya, pero gahatag siya. May ara siya nga mga actions nga naga-manifest o kung naga-reveal sa kung anong ara sa iya.
no? So ginprangka gid to um, ni James, sang mga disipulo ni of course disipulo ni Kristo, kung hambal niya kali pakita sa akon gahambal ka gid nga nagtuo ikaw, and ako ipakita ko ang akon pagtuo sa akon nga buhat, no? And gusto man din ni James nga idil ang mga katawhan ako sa diin kung may harap bululigan bala, hindi lang nga pag magambal kang naluoy ikaw or gaya higugma ikaw, kundi nga ipakita gid ina sa aton nga buhat, no? Kag kabay nga isa sa ehemplo pagid niya, I think mentioned ra sa James chapter 1 nga wala favoritism. Kag kung sa iglesia, kung sino to yung may mas ngalan, kag kung sino to yung mas dagko o kung manggaranon nga tao kag sila lang tagaan sang importansya, then hambal dra hindi mo mapakita ang imo nga pagtuo. So dapat magbag-o gid ang aton nga ang aton nga pagkabuhi kag aton even nga pagtan-aw. And amo na ang gusto diri ni Apostle Paul nga kung may ara ang mga bululig ni ni James, kung may ara kinahanglan buligan, hindi ka lang maghambal nga nagakaluoy ikaw, kundi nga ipakita gid naton ang aton nga pagtuo sa kay Kristo, nga ipakita gid naton nga nagasunod kita sa kay Jesus Christ. Hindi lang bala nga puro lang mit lang pero wala man tupa, no? So kabay ang pagtuo is mapahayag gid sa aton nga kabuhi. Now regarding sa natawag pagpahayag sang pagtuo, may ara damo nga mga pamaagi nga mapahayag naton nga pagtuo. And ang aton nga himuon, we will go through sa mga kabuhi sa sining mga heroes of faith. Well, starting this time with Abel, kung paano bala niya napakita ang pagtuo sa iyang kabuhi. Na may ara dito sa nagligad lang adlaw dito ako nagkadto sa Alimudjan sa Luwan-Luwan. And nagbulig ako dito sa mga pastors naton alin sa 7 cities, no? And I would like to greet them man, no, paagi man sa sini nga programa. So mayara dito isa katigulang si Tatay Opong, and 80 anyos na siya. Kag sa first time mo nga pagkadto dito, grabe gid ang iya nga kalipay, no? Kay ambal niya do way pa man ko nakakita siya nga nagkadto di ambal sa mga pastors dito niya, utay subong lang siya na nakakadto diri pero may dalaman siya nga pagpakamaayo. And so may ara dito isa ka Kristohanon nga nagbulig, and ako ginbakal nako ng materyales kag dala na mo dito kag ginobra. So si Tatay Upong ano to siya gapanangkad no 80 anyos na gabulig pa siya sa pag obra, no? And ang iya nga pagtuo kag ang iya nga paglaom gagusto niya dalon ang iya nga mga kabataan kag kaapuhan nga makakilala sa Ginoo. Grabe no, katahom nga manog Father's Day naman pero katahom sa sina nga testimony nga hambal niya pila ka bilog to yang, if I'm not mistaken 8 kun pulo ang kabataan kag hambal niya pastor kung isipon lang akon nga mga apo sobra na siguro sin. Hambal niya kung magsimba kami tanan nga muna nga simbahan gutok kami da. Na ang akon nga kalipay nga na witness ko ang ina nga testimony. Isa ka manifestation sang kabuhi nga nagtuo sa kay Kristo. Hindi niya gusto nga siya lang ang maluwas, kundi nga gusto niya dalon ang bugos nga panimalay ang iya nga mga kaapuhan. Now, in his case, amo na iya ang pagpahayag sang iya nga pagtuo. Nga makita naton siya kabuhi nga nagtuo man gid siya kag nakakilala sa kay Kristo kay bangod nga may ara siya kabug-atan nga dalon ang iya nga panimalay sa tiilan man sa Ginoo. Di ba? So, indeed katahom tanawon sa sina nga kabuhi. So, sa sini nga tion tan-awon nato ng kabuhi naman ni Abel. Ni Abel kumbaga. Ano ang picture or portrait of faith nga makita naton sa iyang kabuhi? Paano napahayag sa iya kabuhi ang iya nga pagtuo? That is the question. Now, for me personally,
dako gini nga impact nga mapahayag ang mapakita ang pagtuo. Kay bangod nga kung wala sang consistency between sa gina-proclaim naton nga pagtuo kag sa aton nga ginahimo kag ginabuhat, budlay isugid kag i-affirm ang pulong kag ang manluluwas naton. So ako gapasalamat ako sa Ginoo kay may ara ako parents, although hindi man sila perfect, but they were consistent with their profession. Kag nga sang una gapamangkot gid ako nga si mama, no, may ubra naman ni siya, professional naman ni siya, accountant man ni siya, gobra siya sa Cebu, 1980s, tapos ginbayaan niya kag nag Bible school kag nagpamana sang taga bukid kag nag-alaga dito sa bukid for more than 20 years. Kag nagpamangkot gid ako nga ano ang motibo sa likod sa sini nga mga desisyon, kag nga ginpili ang amo nga klase kabuhi, and ang rason lang gid is ang ilang nga pagtuo sa Ginoo, ang ilang nga paglaom sa Ginoo. Kag kita ko na on how they live their faith. Now sa sini naman, paano ayan niya na manifest sa kabuhi ni Abel ang iya nga pagtuo? Ang aton yung pagatunan diri, ang first nga portrait of faith through the life and in the life of Abel is the faith that worships. No, so kung sa mga ilustrasyon siguro nga nahambal ko kagina, pwede to yung tiguluhan, the faith that sacrifices, diba? The faith that shares, the faith that gives. Pero ari naman the faith that worships. Makita naton sa kabuhi ni Abel nga kung sa diin hindi lang nga naghambal siya nga nagtuo sa Ginoo, pero ginpahayag gid niya paagi sa insakto nga paghalad kag pagsimba sa Ginoo. Sa Hebrews chapter 11 verse 4, by faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous. Okay? So tan-aw siya sang Ginoo nga bilang matarong kag balaan bangod sa iyang pagtuo, God commending him by accepting his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. So here is the first portrait, as I have mentioned, the faith that worships, ang pagtuo nga nagasimba. Napahayag ag napakita ni Abel ang iya pagtuo paagi sa insakto niya nga pagpayaw kag pagsimba sa Ginoo. May tatlo diri kita ka punto nga pagatun-an, and we will end sa sining pagtuo naton. First, by faith we worship with the right manner. Okay, explainin naton dugay-dugay. Second, by faith we worship with the right motive, and lastly diri, by faith we worship with the right actions. Okay, by faith we worship with the right actions. Now, first, by faith we worship with the right manner. Now, si Cain kag si Abel, anak ni sila ni Adam and ni Eve, and nagdala sila sang halad sa Ginoo. Sa Genesis chapter 4, no, amo ning dira naton makita ang ilang istorya. So, si Cain, no, farmer siya, and so ang iya nga gindala is kung ano man to ang bunga sang iya tinamnan. Pero kung basahon naton gid kag tagaan naton sang importansya kung paano diri ginsaysay ni Moses ang natabo sa Genesis chapter 4 sa verse 2, and again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of the sheep, and Cain a worker of the ground. So amo ni ang ilang nga description. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Sa iban nga translations, gambal sila some of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. But silingon, kung may comparison diri man, ang Isaya, ang gindala niya is may dugo, ang Isaya, gindala niya is the fruit of the ground, which is without blood. Sa piyak nga bahin, si Abel, ginhatag niya ang first and finest niya. However, ang gingamit naman diri nga phrase para sa kay Cain is just some. Both siningon, hindi to ang iyang finest and first fruits, kundi nga siguro there is a probability
na kung ang gidala niya sa atubangan sa Ginoo is not the best. So, ang kinalain diri kag ang ginapangita, I think, the right manner that God is seeking during sa ilang pagsimba kapag halad is, it should be with blood. Now, ang Ginoo ang una naghalad. Ang Ginoo ang una naghimo sa sining nga sacrifice. Nga sa din, ginsakripisyo niya ang isa kasapat para matabunan ang kahuyanan ni Adan kag ni Eva. And may ara na sila ihemplo kung paano to himuon, and most likely they were instructed kung paano maghalad. Ang Ginoo gapangita gid sa ginatawag nga dugo. And it should foreshadow a biblical truth, a biblical fact that without the remission of sins, or without the shedding of blood, there is no remission of sins. So Abel's sacrifice involved the shedding of blood, foreshadowing the biblical truth that sinners can only come to God through an acceptable substitute. Okay, so amo na diri ang first perspective naton. The right manner nga ginapangita sa Ginoo is it should be with blood. Okay? However, isa pa gid diri ang I think na fail man ni Cain. Not only with blood but also with our best. Amo ning ginapangita nga manner sa Ginoo or means. Hindi kita gali nga kung ano lang dra. Pagusto lang kita kung paano nato simbahon ng Dios. But it should be with blood sa sining nga context and also with our best. Abel was a shepherd, and he offered the firstborn of his flock of their fat portions, and he brought the first and the best. So si Cain, a farmer, brought some of the fruits of the ground. Now although hindi man gid explicit nga ginhambal diri nga ang produce or ang halad ni Cain is inferior, pero it suggests a difference in attitude and devotion. Nga kung sa din, faith, kung baga, siya naghatag si Abel, naghatag siya with this motivation of faith and by giving his best. Pero, si Cain naman niya, there is this attitude of convenience. Sige, mahalad man gali. No, kung amo lang ni ang makita ko malabyan ko ti dalon tay. So doon mo na ang makita naton sa attitude and devotion ni Cain. Hindi nga wala diri gin emphasize kag I think gin butang nga contrast gid abi mo. So hambal niya si Abel first and the best and the fat portions, ari naman niya just some. And so, amo ni, kung magsimba gali kita sa Ginoo nga may pagtuo, okay, the faith that worship is, by faith we worship with the right manner. Insakto. Kung anong ginhambal sa Ginoo, paano sa simbahon, we worship Him in spirit and in truth. And that should be how we worship Him. Hindi nga kitaya ang aton standard o kung ano nga pamaagi naton gusto simbahon ng Dios. Kung may ara man kitaya Dios o kung mga tinigban, well, okay man agyapon, pero ginbawal ginina sa Ginoo. When we worship God, we have to follow by His means. Sa kung ano nga pamaagi gusto niya siya simbahon. It should be with blood in this case and with our best. So not only we worship with the right manner but with the right motive. Now I think we have scratched naman sa sining punto with the right motive. Si Abel, by faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. By faith, naghatag siya sang sining mas baton, ang word there is a better sacrifice. A better accepted, no? Buksan naton sa Hebrews chapter 11, or shall I say 11 verse 4, by faith by which he obtained witness that he was righteous, and ang Ginoo mismo ang nagtestify sini. So ang iya nga halad ang ginhambal dire, the firstlings of the flock and the fat, ang first fruit and the fattest, the first and the fattest, the best kumbaga. So ang motibo ya
Makita naton diri sa kay Abel is that he wants to give his best and he wants to glorify God by his means. Mayra siya insakto nga motibo nga nagatuo siya, nagsunod siya sa Ginoo. Hindi sa kung anong gusto niya. Not out of convenience, not out of religion, not out of compliance. No, kay pwede man kita nga magdala sa aton mga offering sa pagsimba sa Ginoo nga sala aton nga motibo. Na pwede man gani nga ang aton halad, ang aton manner of worshiping is insakto man. Di ba? Pwede man kita makakanta sang insakto nga mga himno, may insakto nga lyrics, may insakto nga pagbasa sa mga bersikulo, pero kung ang motibo sa aton nga tigipuso ni sala still hindi malipay ang Ginoo. Sa Jude chapter 11, Jude warns about those who have gone in the way of Cain. Because Cain's way was self-made religion, approaching God to his own terms rather than God's. And so, makita naton ang iya yang motibo hindi insakto. Nga instead yang siguro instead nga magpalapit siya sa Ginoo, nga sundon niya ang Ginoo, magpaubos siya. Nagdala siya sang iya gusto. Gusto niya man ipakita ang iyang ginpangabudlayan. Gusto niya man ipakita nga may ara man siya madala. Nakaisa mo man ang gakatabo sa aton. We don't come by the means of God nga gusto niya, and we don't come as we are. No, kundi nga gusto naton magpakita-kita, gusto naton magdala sang aton kaugalingon nga mga halad. So, ging klaro gid diri, the Lord looked with favor on Abel and his offering, but Cain and his offering he did not look with favor. Kaya nga kita sang Ginoo ang ilang mga tagipusoon. Hindi lang nga si Cain mabalaan kag manifested sa iya nga kabuhi nga sala ang iya motibo, kay ti sala man ang iya paghalad, no? But even makita na gid sang Ginoo mismo, kay bangod kita sang Ginoo ang iya nga tagipusoon. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So faith produces worship that is sincere, humble, and pleasing to God. Ano imo motibo sa imo pagsimba? Ano imo motibo sa imo paghatag? Sa imo halad? Sa imo tithes and offerings? Sa imo paghatag sa imo nga kabuhi? Sa imo nga tion? Ano ang imo nga motibo? May it be that by faith, we will worship with the right motive. Lastly, diri by faith, we worship with the right actions. Ang natabo diri sa kay Cain, kay bangod nga sala ang iya motibo, sala iya ginhimo, and wala ginbaton sa Ginoo iya halad. Well, nagdulong ina sa salaman nga butang. Kag nga ang ginhimo niya, ginpatay niya si Abel. Pero kung may ara lang sa tani pagtuo, kag kung nagtuo siya sa Ginoo, that will lead to right action. Pero kay bangod nga wala siya sang pagtuo sa Ginoo, kag wala siya nagpanumbalik sa Ginoo after o kanang ginulsol after nga nakasala siya, then ang iya nga ginhimo para matabunan, siguro ang iya sala o kon nga gusto lang niya, no? Sundon lang iya tagipusoon ang ginhimo dire. He murdered his brother. So humble dire sa 1 John chapter 3 verse 12, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. So anong contrast diri sa kabuhi ni Cain kag ni Abel? So Cain's actions revealed an evil heart, and Abel's action revealed a righteous and a heart with faith. So, yun pamangkot siya sang Ginoo, niya, diin ang imo utod. Sa Genesis chapter 4 verse 9, nagsabat siya mali, I do not know, wala kuya kabalo. Am I my brother's keeper? And so makita naton that his response exposes deceit, rebellion, and hardness of heart. Faith is not merely expressed through worship. It is also manifested, demonstrated through obedience and righteous living. Ang pagsimba naton is hindi lang sa isa katakna nga magahalad kita, but even after the act of offering our offerings, still that is worship. And so, amo ni ang pagtuo nga ginakabuhi.
Faith manifested is faith that worship. Let us worship with the right manner. Let us worship God with the right motive. And let us worship God with the right actions. Let us live by faith. Himayaon na to ng Ginoo. So whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, let us do it all for the glory of God.